animal tong hindot na daking niya na to, itong Erwin Sear na to. Puta. Ikaw animal ka, ikaw ang original na budol o kininam. Ha? O kininam, pinirahan mo yung mga supporter ko. Tarantado ka, minuminuto. Oo, di ba? Ikaw ang original na budol eh, animal ka. Eto na, sabi ko, pagbagsak ito ng January 1, January 2, medyo magsasalita na ako. Hindi ko na kaya eh. At itong binigay sa akin na 15,000 pesos na ayaw ko sanang tanggapin, kaya lang ipinilit nila at wala na rin ako magawa, ito pala yung magpapahamak sa akin. Lahat na vlogger, wala akong pwedeng pagsabihan. Pag sinabi ko sa kanila yung problema ko, tungkol dito sa sweldo ko, at sasabihin lang nila, pareho ka na muna umimik. Kasi may GC kami, ikaw ang pinag-uusapan. Wawasakin ka raw. Eh bakit? Eh ewan ko, yun ang utos sa taas eh. Sabi ko nga sa'yo, lahat ng dumikit kay Norman Mangusin ang buhay, lumulubog. Isa ang katwiran ko dyan. Itong taong itong tinutulungan nyo, kayo na nga ang gumastos, nagpapakatanga pa kayo. Pag nanalo itong taong ito, nanakawan ang buong Pilipino. Alam mo, sa totoo lang, in fairness sa kanya, kasi lahat ng tao na walang alam, pwedeng iboto yan. Pwedeng pumasok yan. Eh pag nakapasok yan, sigurado, isa sa magiging mandarambong yan. Hayop yan. Demonyo yan. Napakaraming pinahirapan tao. Ako kaya ko nasasabi, hindi naman sa nangyari sa akin. Kilala ko lahat at alam ko ang mga pinaggagawa ng demonyong yan. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up? Meron naman nga pala to. At ito mga kahombre ko, ngayong araw na ito, atin pong makakapanayam ang isa sa mga naging staff ni Norman Mangusin na kasama back in the day ni Yama. Nagmamanage ng YouTube account ni Norman Gusgusin. At kasama po natin siya dahil siya ang magsisiwalat sa lahat ng mga pinaggagawa ng tao na ito, yung mekanismo niya, yung laman ng utak niya, pagdating sa social media niya. Magugulat tayong lahat dito. Madami daw revelation si Bossing. Ating pong paunlakan, mga kahombre ko, si Boss The Kings. Yan. Nandito po siya today to help us out para mas malaman natin kung sino nga ba talaga si Norman Gusgusin sa likod naman ng kanyang negosyo, no? Which is ang social media. So magandang araw, The Kings, no? Siya po ay isang vlogger, mga kahombre ko, at ito ang kanyang YouTube channel, ito ang kanyang FB page. Pwede ka nang magsimulang magkwento sa amin ng mga kahombre ko kung saan ba nagsimula at kung paano muna kayo nagkakilala ni Norman Gusgusin. Yan. Kamusta po kayo lahat dyan? Yan. Romy Diaz. At siyempre ito, ikukwento ko to, walang labis, walang kulang, simula umpisa hanggang dulo. Okay. Umpisa natin kung paano kami nagkakilala sa bigas. Kasi nung araw, nagbablog-vlog ako nung pandemic. Ang tao malungkot nun. So lumabas bigla si Romy Diaz. Ako yung nagsabi na, Mayor, bigay naman. Mayor. Bigay naman. Mayor. Mapula na ang ihi ko sa sardinas. Baka pwedeng century tuna naman. Baka meron ka dyan. So, nag-million views siya nun eh. Napanood niya ngayon yung ginawa ko sa kanyang parody. Okay. Na naka-Amerikana ako, nasa may mga tanim ako mustasa, ipaparating ko. Mr. Francis Leo Marcos, nakarating sa akin tanggapan ang iyong mga panawagan. Maya-maya maraming nagtanong sa akin, parang hinahanap ka nung FLM. Oy. Yung namimigay ng bigas. At ang sabi, bibigyan ka raw ng bigas. Oy. Ang dami, sabi niya, no, pumunta ka rito. Ginagaya niya si Romy Diaz, ha.
Kasi paborito pa niya na yan. Hanapin mo to, Romy Diaz na to. Yes po. Romy Diaz Jr. Junior ba to? O basta kung sino man tong tao na to. Sige po. Gusto ko ang pagkatao mo. Ang angas mo, matindi. Yung kotse mo nakasanla, pare koy. Huwag mo nang ipatubos sa akin yan. Huwag na, pare koy. Pero yung 100 ka ba? Pumunta ka dito, bibigyan kita. Nahuli mo ang kiliti ko, Romy Diaz. Nahuli mo! Yung bigas na yan, so tumawag sa akin yung staff niya, sabi niya, sinabi rin niya sa video na, hanapin mo itong taong ito. Bibigyan ko itong 100 sa akong bigas. Siyempre, ako, ordinaryong tao lang ako. Natuwa ako sa kanya. Siyempre. Natuwa ako. Kasi, idol. Kasi pinapanood siya, idol to. Bibigyan ako ng bigas. So, umingay din yung pangalan ko noon eh. Umingay din eh. Siyempre, inasahan ng mga tao na may darating sa akin bigas. So, nagbablog ako noon. 15 days na wala pa. Yung bigas. Yung bigas. Pero nakontak ka na nung tao niya, kumbaga. Oo na, maghanda raw ako kung kailan kukunin. So, 15 days na. Ang mga tao, atat na magkita si Romy Diaz at ito si FLM. Kumbaga, hype yung dalawa. Hype. Hina-hype niya kasi sabi niya, paingayin mo lang para sumikat ka. Sabi niya sa akin. Dumating yung time na medyo nainip na rin ako kasi bibigyan daw ako, nahanapan ako ng mga tao. Gumawa ngayon ako ng video na isang nag-trending din, yung may dala akong sako. Andito na sako, bigas na lang ang kulang. Mating na ang 100 sa ako. Bigas na lang ang ulam. Buta nagkagulo na doon mga tao. Ay, peke yan, di binibigay. Tumawag siya sa akin noon. Kung naman, tinitira mo pa ako, bibigyan ka na nga eh. Eh, boss, hinahanap sa akin ng mga tao. Hindi. Magdalensya ka ng sasakyan, bibigyan kita ng bigas. Igsiya natin yung istorya. Pumunta kami, nakuha namin si bigas. At ito yung masasabihin ko May lang. bigas talaga. Oh, in fairness naman kay FLM, binigay niya sa akin yung 100 sakong bigas. Okay. Narito na ang sako. Narito pa ang bigas. May sako ka na. May bigas ka ba? Ito na. Magkasama na kami. Ang yaman ni Sir Francis Kayo at yaman ko'y pagsasamahin na namin. Dito rin bigote mo. Walang hihinga. So wala akong nasa isip kundi, totoo tong tao na to. Kahit maraming tumitira sa akin, peke yan. Sabi ko, hindi. Wala namang mawawala sa akin pag tinanggap ko si bigas. Libre lang, di ba? Tapos yan sabi niya sa akin, ganito ang gagawin mo, ang gagawin mo dyan. Eh boss, pamimigay ko to sa Riles. Kasi sa Riles ako inabot ang lockdown sa family ko sa Chao. Eh bahala ka, basta iba-vlog mo at alam mo naman yung credit niyan. Kasi ganun siya eh. Matakot siya sa credit eh. Ang ginawa namin, so alam nung ibang nakapanood na nagka-problema pa dyan sa bigas, maku-quarantine pa kami, nakauwi pa namin ang dating mayor. So pinamigay ko yan sa Riles, naka-live yan. 2 araw yan, nirepack namin siya ng tig pa 5 kilos at yung bigas 100 sacks in 25 kilos. Oo, marami yun, ha? Oh, marami yun. So expected naman niya, expected ng ibang tao, yung 50 kilos. Pero 25 kilos is hindi na masama. Hindi na. Okay. O hindi na marami na mapapakain pamilya yan. Madami na yun. May makikita ka sa vlog ko na nasa sarili ako, pero namimigay namin lahat yung bigas na yan. Naka-credit sa kanya lahat yan. After nun, eto na, nakulong na ngayon siya. Okay. Malungkot ngayon ako. Kasi maraming tumitira sa kanya. Gusto ko siya ipagtanggol kasi sabi ko nga, hindi, totoo itong tao na to kasi binigyan niya ako ng 100 sa akong bigas eh. Pero sinasabi niya sa akin, basta ididilhan siya ka ng 100 sa ako, huwag ka na lang maingay social media. Ngayon, nung nakakulong na siya. Hindi, nung bago pa niya lang ibigay, ididilensya niya ako. Okay. So, okay lang, basta maibigay niya lang. Nung makulong siya, yung mga tao, hati yung opinion eh. Kinulong, mabuting tao, tumutulong. Ang mabuting tao, pagka tumulong, kasi medyo magulo rin ako. Naguluhan din ako sa utak ko, oo nga no. Pero hindi, papatunayan ko talagang ano tao na to eh. Binigyan ako eh. Tsaka kita nyo, binigay ko. Okay, eto na. Mga kahombre ko, bilang isang Pilipino na naging OFW, matagal din ako naging OFW, naging sobrang hirap sa akin na humanap ng mapagpapadalahan ng pera. And actually, sa totoo lang, yung hard-earned money ko na yon, na pinaghirapan ko talaga, no sleep, a lot of hours of work, syempre ayaw ko na mabawasan yun. Imagine niyo mga kahombre ko, ang tataas po ng mga transaction fees ngayon sa iba't ibang mga napapadalahan natin ng pera. Mapa-application man yan or physical. So ngayon, buti na lang,
dumating si TapTapSend mga kahombre ko at meron ka pang extra $20 mga kahombre ko sa una mong pagpapadala using my code. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTapSend. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap-send mo na yan. Maraming naiwan supporters yan. Nung nakakulong yan, ito ang pinakamatindi sa ginawa niya. Kaya niyang mag-live sa YouTube. Ang humahawak ng account niya is si Yama at saka itong anak ni Dong Batalan. Yan. Yung bodyguard niya. Yung bodyguard niya, si Benok. Si Benok, may hawak ng account niya. Si Yama ang namamahala sa pagla-live. To make the story short, October 2, nakakulong na siya noon. Ang pagkakaalam ko kasi, nakakulong talaga siya. Pero napapanood ko, si Yama nagbablog about sa kanya. Si Yama. Yung Si dati Yama. niyang sekretarya. Yung malaki. Ngayon, tumawag siya sa akin. Sabi, The Kings, kinakamusta ka ni boss? Oh, okay naman ako. Bakit? Kukunin kita sa kanya. Pwede ka ba daw man niya makausap? Oh, eto na. Personal, nakausap ko si FLM. Tawagin ko FLM, idol. Idol ko pa nung panahon na yun. Sa cellphone, sa call. Oh, boss, kamusta ka na? Ito, okay lang. Ano bang pinagagagawa mo? Ay, boss, nagla-live ako ngayon sa Facebook. Nagla-live streaming ako. Namimigay ako ng mga wheelchair. May mga donors ako. Hindi, tigil mo lahat yan. Bakit, boss? Sa akin ka sumama. Sigurado magkakahanap buhay ka. Boss, anong gagawin ko? In-explain niya sa akin ganito. Si Yama nagla-live yan tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Papasok ko ngayon dyan. Wala ka ibang gagawin. Wala kang vlogger na babanatan. Hindi ka commentator. Wala ka ibang gagawin dyan. Kundi magpasaya ng tao. Mag-i-entertain ka sa kanila. Alam mo kung bakit? Kasi pwede kang kumita dyan. Marami nagpapalipad sa atin kapag masaya sila. Napansin ko yon, sabi niya. Boss, anong gagawin ko? Iwanan mo lahat ang ginagawa mo, tututo ka lang kay Yama. Pag tutok mo kay Yama, pag akit ni Yama, akit ka na. Ang main character, ikaw, si Yama. Si Benok ang bahala sa lahat ng account. Moderator. Pag magpapadala yung mga yan, sa ating papasok yan. At hindi lang yan, bibigyan kita ngayon ng sweldo. Magkano? Sabi ko, boss, magkano? Although kumikita ako sa live ko sa Facebook. Bibigyan kita ng 15,000. Per month. Monthly. Sabi ko, boss, hindi, huwag ka nang tumanggi. Sa umpisa lang yan. Pero pag natuwa ako sa'yo, dodoblehin ko yan. Siyempre ako, pandemic, walang lumalabas, walang hanap buhay, walang entertainment. Kasi ako, entertainer ako eh. Sige boss, sige, okay yan. Padalawa, may utang na loob ako sa'yo eh. Dahil dun sa bigas. Dahil dun sa bigas, yan na. May utang na loob ako sa'yo. Pero maliit yung 15K para. Maliit yung 15K para sa akin, pero tiyanaga ko yan. Eto na, nag-umpisa na kami. Akyat, pag-akit ko doon ako nagulat. Live streaming namin, may nanonood ng baga 2,000, 1,500. Sa YouTube channel Sa YouTube niya. to ha, sa YouTube. Sa YT niya. Sa YT. Ngayon, pag nagpapasaya ako, may tinatawag kasi kaming pakulay. Nagpapalipad ng kulay. Pula, dilaw. May iba-ibang presyo yan. Ako, ang dami naman ito. So, natutuwa ako. Sabi ko, baka bibigyan ako ng bonus eh. That was October. Ano So, ginagawa mo, boss, sa video? Like, Naka-Romy Diaz ako. basta Naka-Romy Diaz ako. nagko-comedy ka lang. Magbabasa ako ng comment. Magpapasaya ako. Kakanta ako. Sumasayaw ako. Lahat i-interviewin ko kayo. Kung sino gustong umakyat, mag-uusap tayo. Comedy way. So, masaya. Masaya. Kasi ang gusto niya daw, nababasag yung kalungkutan niya kasi malungkot siya sa kulungan. May utang na loob nga ako eh. Kasama yung pagtatrabaho ng puso ko para makapagpasaya ng tao, which is gano'n naman talaga ang trabaho ko. May sweldo kahit papano. Eto na. 1 buwan na ngayon. Sabi ko, boss, baka po pwede, hindi. Ganito na lang. Ipunin mo. Sige, next week, papadala kita. Natutuwa ako sa'yo. Gawin kong 30,000. Siyempre, nagulat ako. Sabi ko, boss talaga 30? Ba't 30? Basta tuloy-tuloy mo lang. Dagdagan mo oras mo ngayon.
Puta. Alas 8 na tayo magla-live hanggang alas 2 sa madaling araw. Medyo nag-isip ako, boss, baka pwede makabali. Saka na yung bali. Sabihin mo yan sa live. Sabihin mo sa live. Pababalihin kita. Dumating yung time na, boss, baka pwede ba? Oh, bukas, andyan na. Pag may nagpalipad dyan, sa'yo na. Ganun siya. So, yung mga followers natin, tuwan-tuwa, papadala na naman yan. Gagi. Grabe yun. Nasashocked ako, sorry. Nakakalungkot. O, sige. Alam mo ba no, na mga padala, ang palipad nun sa YouTube, baka hindi alam nung iba, kaya naming makalikom sa palipad sa YouTube ng $3,000 hanggang $4,000 na palipad. Kada gabi. Kada live ni Yama. Tragis, grabe lang. Makukwenta mo yun. Kasi kita mo lahat. May moderator $4,000. kami. Ang laki. Kada gabi, one night. Kada gabi yun. Sa 6 hours? Sa 6 hours. Meron pang technique na ginagawa dyan na every 30 minutes, kailangan mag-cut si Yama. Bakit? Magre-relive ulit, panibagong engagement, para magpadala ulit. Ganun kalikot yung YouTube. Ganun kalikot yung pwedeng pagkaperahan sa Kahit YouTube. ngayon, ganun pa rin. Hanggang ngayon, pwede yon. Hanggang ngayon. Live streaming, nagpapadala sila. Shoutout mo sila. Yung iba kasi gusto mapansin, nagpapadala sila. Grabe, hindi ko alam yun, ha? Oo, ganun yan. At nagtayo siya ng grupo ng FFCI. Ito na, Yun. papasok na tayo dito. Anong FFCI yun? Ano Ang ibig sabihin? FFCI is Francis Marcos Foundation. Okay. Di umano kasi wala itong papel. Oo, wala. Dininay na ito ng ng DTI. Meron tayong FFCI Elite US, FFCI Hong Kong, sa meron ng Saudi. Basta marami. Marami. May mga presidente dyan. Na foundation? Foundation. Sila yung naglilikom ng pera sa mga OFW natin. Ang isang babanggitin ko dito is sinasukir ng Team Elite ng Team USA. Siya ang pangulo doon. Die hard fans yan. Ngayon, eto na yung matinding kwento dyan. 2 buwan na hindi ako sumusweldo. So, magkano na yun? 45. Medyo Alanganin ka na. alanganin ako kasi umuupa ako ng bahay. Umuupa lang ako Kuryente, internet, pagkain ng mga anak ko. Yung tindahan, ito nakakatawa sa kwento. May isang tindahan sa amin, malaki. Idol niya si FLM, nanonood sa amin. Sky is the limit. Umutang lang ako. Kasi napapanood niya naman ako gabi. Susweldo ka na raw, Sige, kuha ka lang dyan. Laka nag-iutang ko doon. Nasa 30,000. Pagkain lang ng mga bata na. Okay. Nakakalungkot. Grabe naman yan. Eto na. Pumasok na tayo kung paano kayo pinagkakakitaan. Di umano, doon sa tulong. Tutulong ako para sa bayan. Kung magkano ibibigay nyo, dodoblehin ko. Papasok ngayon tayo dyan. Okay. November, year 2020, kung naaalala nyo, lumubog ang Isabela sa baha. Nag-announce ngayon, si FLM na, araw-arawin mong pagla-live. 24 hours na tayo. Matulog ka lang, pagkagising mo, sama ka ulit sa live. May mission tayo. Sige, boss, ano yun? Pero wala ka pa rin kinikita. Wala akong kinikita. Puro utang pa yan. Sa lahat ng kaibigan ko, utang. Inaaway na nga ako ng misis ko dyan Buti nga, hindi ako iniwanan ng panahon na yun Grabe. Oo. So ano to, nabudol ka ng salita niya? Mabubudol ka talaga kapag katulad ko, iba kasi ang sitwasyon ko, may utang na loob nga ako sa kanya Grabe. At saka, hindi na ako makapalag kasi na-enclose na niya na ako na may susweldoin ako sa kanya. Malay mo, bukas, padala niya. Mga ganon. So, kumbaga naniniwala ka talaga. Hindi ako makaimik. Oo. Okay, sige. Okay, eto na. Shit. Dumating yung time, halos 24 hours na. Ang announcement niya ganito, partida nakakulong. Nakakasingit yan sa live. Wow. Live streaming. May box doon. Ang in-announce niya ganito, ang Isabela, na mahal ko, ay gusto kong tulungan. Maglilikom tayo within 25 days, kung magkano may ipon natin, itutulong lahat natin sa Isabela. Shit, ang ganda. Simula nung araw na yon ng November, diyan na ako nakakita ng maraming kulay sa YouTube. Ito nga sinasabi ko na $100, $200, $50, $20, iniipon niyang gabi-gabi. Pak. Sabi ko, ang dami naman ito. Pero mali. Mali yung akala ng mga nagpalipad. Ang sabi ng FLM, ganito, yung mga pinalipad nyo, matagal kunin yan. 1 buwan yan bago makuha sa YouTube. Yes, next month. Next month pa yan. November kayo naghulog, December pa yan. December nyo pa makukuha yan. Ganito na lang. Ako, gusto ko talaga tumulong. Yung gusto magpadala ng personal, wag nyo nang ipalipad. Ipunin nyo sa lahat ng FFCA nyo at lahat ng presidente nyo kay Dong Batalan makikipag-usap. Shit. Eto na. Patindi ng patindi. Patindi ng patindi. Oh my God. Siyempre, Okay. may GC rin kami. Nagpadala na kami.
Kaya lang, sige, tulong lang tayo. Nagpadala na ang Hong Kong, nagpadala na ang Amerika, nagpadala na ang Canada. Grabe, malaking pera yun. Malaking pera to. Baka Magkano? magulat ka Magkano? na inabot ng 8 million pesos in 25 days. Oh my God. 8 million! Lahat yan may resibo Sobrang laki. ng mga taong nagpadala. Which hanggang ngayon, binabalikan pa rin siya, tama? Oo. Kasi alam nilang naloko sila eh. Grabe. Kaya yung mga resibo, tinago nila. Kasi noon ipinapadala yan, isa lang ang pinagpapadala noon, kay Dong Batalan. At lahat yan may resibo. May resibong nakasulat kung magkano ang contribution ng Canada, ng Hong Kong. Siyempre, kami, tuwan-tuwa. Hindi niya sinasabi kung magkano naipon eh. Okay, tumawag yan. The Kings, get ready. Bukas, pupunta kayo ng Isabela. May mga kasama kang artista. Mamimigay kayo ng bigas, magpapasaya ka doon. Siyempre, tuwan-tuwa naman ako. Ay, boss, baka pwede makabali, wala akong pamasa. Hindi. Makarating ka lang na Manila. Si Yaman ang bahala sa'yo. Punta kami ng Manila. Nakarating ngayon kami ng Isabela. Kasunod namin yung truck. Pero nasa biyahe pa lang ako, natatawa ako sa sarili ko, hindi ko alam. Wala kung ka pa bakit. rin kinikita dito. Wala. Okay, Oh, okay. papasok tayo dun sa malapit na akong kumita. Ayan, yan. Kikita na ako, Kasi malapit na. Kasi ang tagal na nito, ang dami na nangyari. O, hintayin nyo lang, kikita na ako. Okay. Punta namin ng Isabela, nakita ko si truck. Wala pang 600 to 600 na sako. 600 na sa akong bigas na 25 kilos. Maliit yun, Maliit para yun. sa 8 million. Pumunta kami ngayon doon, sinambot kami noong bukal doon bukal na tomboy. Ayoko nang bagitin ng pangalan. Wag na, Kasi okay. limot ko, may covered court doon, may mga tubig, may mga damit. So sa ang bili noon, isang technique ni Norman Mangusin, ni FLM eh. Walang ibang magla-live sa pamimigay. Si Yama lang. Oy. Di ba? Ano na, di ba? Parang Bawal kayong mag-live lahat pag si Yama ay nag-live na. So, eto na. The Kings, hawakan mo ang camera. Mamigay kayo ng bigas. Ito, speech pa. Tumawag sa akin si Dong Batalan. The Kings, isama mo ro yung mga damit sa gilid. Alin? Yung mga damit, ukay-ukay yun, ibinagsak ng truck. Isama ko daw sa vlog na ipinamigay din FLM. Eh, may mga pulis doon. Sabi, kuya, wag mong isama to dito sa inyo. Nagulat din ako kasi inutusan lang ako. Ipapakita ko sa inyo ebidensya kung sino mga kasama kong artista at kung gaano karaming pinamigay ng bigas. Meron talaga mga artista. Meron. Levi Ignacio, Res Cortez, at anak ni Levi Ignacio na si Ian. Hindi ko kilala itong Oo. mga. Pero baka binayaran din niya yan, obviously. Ito na, malapit na tayo Oo, kumita. okay, Kikita na ako. Nagigigil Puro talaga. artista Hindi na ko kasama ko eh. Hindi ko na maintindihan. Oh, di ba? Asa na yung kikita Oh, ka kikita na ako. Okay, Ito na. Tapos na kami ngayon ng Isabela. Nakailang buwan na to since tinawag ka niya? November, sambot mahigit na, sambong magdadalawang buwan na to. Okay. Okay na. Eto na tayo ngayon. Uuwi na kami ngayon. Ayan. Kikita na ako. Oo. Kikita na ako dito. Sabi ko, at least, kung may bigay yung sweldo ko, masaya na ako. Masaya na, okay na yan. Kasama pa namin nun si Attorney Johnny. Si Attorney Johnny, Oo. kasama namin dito sa Isabela. Kita niya lahat yan. Kaya hindi ako pwede magsinungaling. May kasama ko abogado eh. Abogado, oo. Abogado yung kasama ko. Delikado yun, oo. May picture din kami magkakasama. Uuwi na tayo. Pack up. Naku, kapamigay na kami. Dadaan tayo ngayon kay Boss FLM. Yan. Dadaan na ngayon tayo sa kulungan. Sabi ko, ayos, makikita ko ulit si Idol. Makakapaningil na ako. Sa utak ko lang, Sa utak ko lang. Dumating kami doon, inayos namin ng papers, dumating si FLM, nakaupo kami. O, kamusta? Mayabang yan eh. O, kamusta yung lano nyo? Sabi sa inyo, ganun lang, pagtulong sa kapwa. So, duda ako na, ano kayong mangyayari sa pag-uwi ko? Ang iniisip ko yung pag-uwi ko sa bahay namin. Ang layo ng Isabela, 2 araw kami Wala akong pera, walang kinakain mag-anak ko ron. Oo, tama. Eto na. O, hintayin nyo lang. Pinapa-withdraw ko si Dong Batalan. Puta, marinig ko pinapa-withdraw si Dong Batalan. Kumikislap na ko. Boss, galing mo talaga yung pagtulong natin. Ganun. Dumating si Dong Batalan, eto na. Nagbilang. Kapal eh. May pera siya Talagang talaga. may pera. Ayos Kapal pala. eh. Pak. 20,000, Ben Bulroco. Res Cortez, 20,000, Levi Ignacio. 15,000. Alam ko eh. Pinagmamasdan ko ang bilang eh. Yan na. Binibila ko yung akin eh. Sino pa? Ikaw. Tawag sa akin si ikaw eh. 5,000. Nabot sa akin. Ay, Boss, ano to? Ano yan Bali mo yan. Boss, mukhang pwede mo ko yung isang buwang sahod ko. Hindi, bali mo yan. Ay, kinapos lang ng withdraw si Dong. Tanga na, parang gumuho ang mundo ko ng 5,000.
Bumulong ako kay Yama. Yama, yung sweldo ko, ibulong mo naman. Kasama pa namin dito si JC De La Cruz eh. JC, tulungan mo ako, ibulong mo ako kay boss. Di na, ikaw naman. Yan, 5,000, di na masama yan. Pero ipapadala sa'yo ni Dong. Dong, padala mo dito yung sweldo niya. Buuin mo na yung 45,000. Gawin mo na lang 40 kasi may 5,000 binali. So yung hawak kong pera pala is bale. So sabi ko, Jesse, yung mga kasama ko artista, binayaran. Ako pa yung hirap na hirap doon. Hindi naman sa pag-ano ha. Ako kasi nagpapatawa eh. Oo, syempre. Trabaho. Sila appearance sila eh. Tas tao ka niya, kumbaga. Oo, tao niya ako. Special guest niya lang. Tinanggap yung kong tao niya ako eh. Baka naman mabubulong mo yung sweldo ko. Kasi medyo nag-ano na ako sa sweldo ko. Shit. Hindi na ako umimik. Kasi may next plan ulit. Tutulong ulit tayo. Bago kami umalis, may pinag-usapan kami. Ang lumubog kasing kasabay niyan, Montalban Rizal. Okay. Montalban Rizal. Ganun ulit. Uwi ulit ako. May 5,000 ako. Hindi ko alam gagawin ko rito. Kulang. Kulang. Hindi naman ako makalapit sa mga kamag-anak ko, kaibigan ko, kasi ayokong Sikat ka. masabi sila sa akin. Oo, paano Kasi yun? iba yung tingin nila sa akin pag nasa social media. Ayokong kaawaan nila ako. Ayokong mangutang kung kani-kanino. Tumawag sa akin, nakauwi na kayo. Yung after ng Montalban, bibigay sa inyo Dong Batalan ng sweldo mo. Ha? Patagal ng patagal. Patagal ng patagal. Lagi niya akong tatawagan para pagdating ng basta mamayang gabi ha, akit ka. Okay. Kasi alam niya medyo lumulungkot na yung mukha ni Romy Diaz, yung main character dun eh. Okay na, ito na. Punta na tayo ng Sabi ko, Yama, wala akong sasakyan. Manghiram ka na lang, madali na pagdating doon. Meron akong kaibigan, cameraman ko yon, na meron sasakyan na nanghiram kami, papunta doon. Utang kami ng gasolina, Montalban yun ha. Kailangan namin umikot ng mahabang daan, pangkain namin sa daan. So utang, nakapangutang siguro ko mga 3,000 mahigit 4. Pagdating namin doon, eto na ulit. Hindi sila makapag-umpisa kasi nga wala pa ako noon. Medyo na late ako kasi baha. Bigas. Ang bigas dito nasa mas marami kaysa Isabela, 800. Pero hindi ko na inalam kung magkano naging pondo nito. Oo. Pero malaki din yun. Kasi same scenario, gabi-gabi kami magpapasaya, magpapadala kayo, panibagong ambagan. So malaki to. Mas malaki to kasi Mas malaki. mas sanay na yung mga tao eh. Oo. Na-educate na sila paano magpalipad. Yes. Nabudol so mas na. malaki to. Na-brainwash na niya. Oo. Na tuwing tutulong tayo, magbibigay agad kayo para matuwa ako sa inyo. Sa isa nag-idolize kasi, pag nagbigay ka, napuri ka, masaya ka na eh. Kasi gusto mo rin lang naman tumulong. Pagdating doon, napamigay namin, nagparapol ng pera, 2,500, uwian na. Yama, Nasaan yung ang sweldo ko. Oo. Wala eh. Naubos na daw. Sabi ni Dong Batalan, nagparapol. Sabi naman ni Dong Batalan, hindi mo agad sinabi sa akin eh. Kayo ni boss ang magkausap eh. Shit. Paano yung sweldo ko? Itong sasakyan, hiniram lang namin. grabe Gasolina. Si JC De La Cruz, sabi ko, JC, pare, pautang muna ako, 3,000. Pangkain mo lang sa daan. Pinautang ako ni JC noon. Uwi ulit ako, masama na naman ang loob ko. Medyo nakakaramdam na itong mga followers din. Kasi nagpaparamdam ako na, boss, baka pwede na makasweldo. Medyo naiinis na siya sa akin noon. Sa live. Oo, sa live ko na gusto ko na magsalita sa live kasi Iba na eh. ako okay lang ako mag-live. Pag naka-live ako, ibang karakter si Romy Diaz, masaya yan. Wala kang makikitang problema. Ang nangyayari lang, naputulan ako ng kuryente. Doon ako natuto magbaliktad na kontador eh. Para lang may kuryente ako eh. Naputulan ako ng internet, diyan naman ako natuto magpa-load para naman may data. Lahat yun, wala nagbibigay sa akin. Sariling diskarte ko lang. Dumating yung time na yung sasakyan kong nakita nila doon sa vlog, nung nakilala niya ako, binenta ko na yon. Binenta ko ng mga 60,000 yon. May magastos na lang ako. Grabe yun. Yung aking Honda, yung aking sasakyan na kulay pula na big body. So nagkaroon ako ng panggastos ko, pang-supply. Eto na, tumawag ulit. December 22, meron tayong malaking humanitarian ulit. Gusto ko na sumuko eh. Kaya lang, siyempre, andyan na yung mga followers. Sige, daki mo ka susuko, ano yan? Bibigyan ang sweldo mo niyan. December 22, kung natatandaan nyo, may malaking sunog na naganap sa Alabang. Ang sabi ko, boss, hindi na yata ako makakasama. Wala na akong panggastos. Padalwa, birthday ng anak ko yan. Birthday ng anak ko si Angel. December 22. Ang sabi niya, makarating ka lang ng Alabang. Kasi hihintayin ka ng mga tao doon. Kailangan masaya. Ikaw ang kailangan doon. Gumawa ka ng paraan makarating. May mga supporters na nagpahiram sa akin ng sasakyan. Nag-arkila sila ng sasakyan, ha? Grabe ganun siya kalakas pala talaga, no? Ang pangalan nito nagpahiram sa akin, Alfa Romeo.
Arkila ka ng sasakyan, makarating ka lang doon. Pinaarkila niya ako, binigyan niya ako ng 7,000 pang arkila ng sasakyan. Which is, nung time na yon, may mga wheelchair ako sa bahay na hindi ko na naipamigay kasi nga natigil yung vlog ko. Dadaling ko ng Manila. So, sige, karga na lang natin, sama natin yan. Pagdating namin ng Alabang, ito na, namigay na naman. Ang bigas doon, nasa mga 250 na lang. Mababa, tumaas, tas sobrang baba Oo, na ngayon. sobrang baba. Kasi very ano lang, 1 week lang ang pagitan. Okay, okay. 2 weeks, 10 days. So, hindi na makalikom. Pero marami nagpalipad, same scenario, kaya lang, hindi po pwedeng kunin yan. Next month pa. Alam nyo naman, naka-freeze ang bank account ko. Pero pag yan, ay lumabas na at nakalabas ako dito, lahat ng ibinigay nyo, triplin ko. Yan yung banat niya. Ganun ang banat niya. Pero yung totoo, hindi sa kanya nakaano yun, nandun yun sa ibang tao na pasok yung pera. O, sina ano yun? Sina Benok ang kumukuha nun. So, in short, wala, sinasabi niya lang yun, front lang yun. Sinasabi niya lang yun. Yung gastos niya sa kulungan, marami nagpapadala kasi, although walang humanitarian, maraming supporters yan. Bibilib ka talaga. Wow. Ultimong panggastos niya, yung pantawag niya sa telepono, sa OFW lahat nang gagaling yun. Grabe. Personal na padala, para sa kanya. Grabe yun. Marami. At alam ko, kung gusto nyo makita yung mga pangalan, yung mga tao, mapapanood nyo yan sa akin. Ngayon, eto na. Masamang-masama loob ko nung time na yon kasi birthday nung anak ko, gusto ko man lang papasko, December 22. Ito yung masakit. December 22, ang isang tatay kasi, pag December, wala kang iisipin ko din may ibili ng pamasko. Anak mo, Regalo. mabigyan mo ng sapatos. Man lang, birthday pa nung anak ko. So doble dapat. Sabi yun. ko nga, okay, December na to. 3 buwan na. Hindi pa ako na sumasweldo. Ngayon, 5K. ito ang matindi. Pagdating namin doon, nagsalita na ako kay Yama-Yama. Wala akong kapera-pera ngayon. Birthday ng anak ko, anong gagawin namin? Tinawagan ko ngayon, nag-text ako. Pero naawa naman si Yama sa'yo. May hint. Wala silang magagawa. Okay. Wala man silang hawak na pera eh. Sa bagay. Hanggang maawa na lang sila. Hindi ko maintindihan ng kausap eh. Ganun. Lumapit ulit ako kay Dong Batalan. Kasi Dong Batalan is one of the most big character dito sa kwento ko. Kasi siya yung connected namin sa sa kulungan. Sabi niya, wala eh. Boss, gawan nyo ng paraan yan. Birthday ng anak ko, Pasko pa. umiiyak na ako noon Umiiyak ako, hindi ko pinapakita sa asawa ko. Gusto ko nila makita, strong pa rin ako eh. Madalit salita, umuwi kami. Hindi na kami nakakain ng mga bata. Hindi kami nakakain. Hindi ko na nailabas. Walang pamasko. Shit. Eto na. Grabe. Pasakit na to ng pasakit. Ito yung masakit. Shit. Pasko na. Pasko, putol ang kuryente ko. Wala akong internet. Kailangan ko mag-load ng data. Pasko yan. First time sa buong buhay ko na ang bahay namin sarado. Oh my goodness. Nagsara ako Pasko. Ito pa matindi. Susundan pa rin natin. Pero gabi-gabi umakit ako sa live niyan. Kahit ganyan sitwasyon. Nagpapasaya pa rin ako kasi to give feedback doon sa mga ginawa namin humanitarian. Yan, nakita nyo, sa alamang ko na, masaya. Sa ngayon, pagod na ako sa nangyayari sa'yo. Tapos ikaw, hindi ka pa rin pagod Hindi pa ako sumusuko. Pucha. Nagkaroon ngayon ng party. Okay, party. Sabihin natin party. Lahat ng active na nanonood ngayong gabi, December 31. Simula alas 12 ng tanghali, naka-live. Magsha-shot tayo. Paparty-party tayo. Malungkot ako nun. Okay. Hindi ako maakyat. Ang iniisip ko, pagdating ko mamayang gabi, first time ko, wala akong handa. Ng bagong taon. Bagong taon. Hindi ako makalapit sa mga magulang ko. Kasi noon pa sinasabihan ako, itigil ko na yan kay Norman Mangusin. Mga kapatid ko, ayaw kong sabihin. Mga kaibigan ko, ayaw kong sabihin na lubog ako ngayon. Inapi ako. Wala akong kapera-pera. First time ko, boss, na... Kasi, Naiiyak ako. First time ko kasi na, alam mo yung bagong taon, nagpuputukan yung palibot mo. Grabe yan. Yung kapitbahay, kain kayo dito sa bahay. Yung mga anak ko, punta kayo doon, kain kayo doon. Kasi hindi tayo nakapaganda, hindi ako nakapamili. Yung asawa ko, awang-awa ako doon sa asawa ko. Kasi hindi na lang siya umiimik. Ganun kabait yung asawa ko eh. Hindi na lang siya umimik. Matatapos din yan, sabi ko. Matatapos din yan.
Pero ang tigas ng ulo ko, nanonood lang ako, hindi ako umakyat. Hinahanap nila ako, nasa si The Kings. Kasi pag gusto nilang sumaya, Ikaw Akit yung ka! hinahanap. Ikaw talaga yung main character niya. akit ka! Ah, tangina. Inuman sila. Sa pinatay ko na, umiyak na lang ako kasi red wine sila. Eto na. Sabi ko, pag bagsak ito ng January 1, January 2, medyo magsasalita na ako. Hindi ko na kaya eh. Kasi naawa na ako sa pamilya ko. Nag-live na ulit. Wala namang absent eh. January 1 nga, may reunion kami. Hindi ako pumunta ng reunion namin kasi usually, pag reunion namin, ako yung nagbibigay. Wala akong may bibigay. So, sinabi ko na lang, may sakit ako. Talagang, sinalang ko ng sarili, may sakit ako doon, makakating sa reunion natin. Alam na mga kamag-anak ko na, yung malungkot sila. Pero wala akong pinagsasabihan. Sa loob lang ng bahay namin. At mga kaibigan ko, sina JC, ito pa masakit. January na to, so tuloy-tuloy pa rin. Meron na namang humanitarian. Nagsalita ako dito. Medyo nagsalita ako, medyo isang masakit eh. Live, sa personal. Sa live. Oh, Live. Sa live. Sabi ko noon, medyo hindi na po ako muna makakasama kasi kailangan ko maghanap ng ibang trabaho. Binaba ako ni Yama ngayon. Nakisa na sinasabi mo, Yama, sakit naman ang ginagawa niyo sa akin na. Hindi ko na kaya to. Tatawag si boss sa'yo. Tumawag sa akin, walang 2 minuto. O, nagre-reklamo ka na raw. Boss, wala na akong pangkain dito. Ikaw naman, napakaano mo naman. Marami naman sa'yo nagbibigay dyan eh. Sabi ko, boss, wala nagbigay sa akin dito kahit 5. Unang-una, hindi ako pwedeng tumanggap. Ikaw ang nagbili niya na walang vlogger na pwedeng tumanggap kahit bigyan kayo. Pinanindigan ko yun. Si JC De La Cruz, merong mamis na tinatawag. Mamis Edith Gargar, yung isa. Sa 3 yan. Tuwag sa si JC. Pre, huwag ka na raw magsalita ng medyo nakaka-offend. Itong 3 nanay, may ipapadala sa akin. 15,000 to. Pesos. Mag-ambagan sila para bigay sa'yo. Yun na daw muna yung sweldo mo. Siyempre ako, iba pa rin yung ego ko na, teka muna, bit kayo magbibigay sa akin? Ang kinukuha ko dito, sweldo ko. Oo, tangina. Di ba? Sweldo kong gusto kong kunin eh. Hindi, iba yun. Bonus Iba, yun. bigay na yan eh. Sabi ko nga, papasko, kaya nga inasa ko, baka bigyan mo ako ng bonus. Idol nga kita eh. Marami kang ang pera, sabi mo eh. Pinadala kay JC ngayon. Ang sabi, wag mo sasabihin kahit kanino na pinadalhan ka ng 3 nanay na yan. At itong binigay sa akin na 15,000 pesos na ayaw ko sanang tanggapin, kaya lang ipinilit nila at wala na rin ako magawa, ito pala yung magpapahamak sa akin. Tumawag sa akin si Yama, wag ka na muna daw aakyat. Sabi ko, bakit? Kasi nagseselo sa yung asawa ko, si King. Sabi ko, saan? Kasi tanda mo na nasa Montalban tayo, nagbeso ka sa akin. Sabi ko, lahat naman kayo binebeso ko ah. Hindi, huwag ka na muna daw umakyat. Tinawagan ko ibang vlogger, parang bit ayaw kong pakitin. Kasi parang medyo nagsasalita ka na daw ng ano. Pabayaan mo na lang. So nanahimik ako. Ito yung masakit. May isa pang mas masakit na mangyayari. Lahat na vlogger, wala akong pwedeng pagsabihan. Pag sinabi ko sa kanila yung problema ko, tungkol dito sa sweldo ko, at sasabihin lang nila, pareho ka na muna umimik. Kasi may GC kami, ikaw ang pinag-uusapan. Wawasakin ka raw. Koy, bakit? Ewan ko, yun ang utos sa taas eh. Sabi ko, bakit? Kasi baka doon magsalita ka na kung ano-ano. Pare naman, sabi ko. Lahat sila sumasweldo, ikaw lang hindi? Hindi naman sila actually sumasweldo eh. Nagbablog din sila ng kanila, kumikita sila. Pag walang live, nasa kanila. So, kikita sila. Ang sinusweldohan lang ditong, alam ko ako, si Yama, si Nadong. Kasi pinangakuan ka. Ang mga vlogger na nakasuporta, talagang todo suporta. Okay. Ngayon, minsan umakit ako sa live, wag nyo naman akong lokohin, harap-harapan tayo dito. Hindi nyo ako pinasusweldo. Medyo nagkaroon ng commotion sa mga followers at saka sa mga vlogger. Ibinaba ulit ako. Yung sumunod na araw, ang laman ng content, ako. Nung live na yon. Oo, sina Macmac Pablo, sina Papa Trix, maraming vlogger eh. May 14 vloggers akong babanggitin na Magic 14 vlogger, sila yung Defender. Okay. Ako na ang topic nila na bakit daw ginagawa ko, tinulungan ako nung araw, hindi lang ako nagpasweldo, kung ano-ano na sinasabi ko kay FLM. Putang hirap umatake nun. Doon mas gumuho ang mundo ko nun kasi yung alam kong kakampi ko, hindi sila makapengol, hindi sila makadiskarte. Paano na lang ako ipagtatanggol? Eto na. Dinaan ko sa dasal yan. Sabi ko, Lord, sana
Dumating yung time, itong mga tao, mamulat na rin. At balikan natin yung 15,000 na sabi ko sa ikapapahama ko. Yun ang ginamit nila sa akin. Na ako daw ay nang hut-hut sa mga OFW. Ang masakit nito, yung tatlong mamis na sinasabi, sila mismo yung nagsalita na pinadadalhan namin si The Kings. Iba yung pinadalhan kaysa pinadadalhan. Oo. Ikinalat nila yon. Di ba yung 15,000 na sabi nila, tutulong sa akin, yun ang kinapahama ko. Doon sila bumutas ngayon sa akin. Nautos sa taas. Ayaw mang gawin ng mga vlogger to, kailangan nilang may content na bago. Utos nga kasi. Kasi nawala ako. Hinahanap ako ng mga tao, malungkot na naman. Toxic naman ngayon, titirahin ka Puro naman. Yun naman toxic ang na to. content. Oo. Puro toxic na. Nagkaroon na ngayon ng kampihan dyan. May mga mamis na pumunta sa side ko. Ipinagtatanggol nila ako. Nung time na yon, pag ipinagtanggol mo si Romy Diaz, puro mura ang lalabas sa bunganga ni Yama na galing kay FLM. Sa live. Sisiraan ka, huhubaran na buong pagkatao mo Sa live. sa live yon. Putang ina mo! Pokin ng ina mo! Tak ina mo! Makikita mo kung sino kinalaban mo. Putang ina mo! Dahil putang ina mo! Waka ng ina mo! Ngayon, ganito. Ito yung bigay ng Diyos na napakaganda. Tumimbre ang 14 vloggers, The Kings, ready ka. Kung bakit? Naawa din sila sa'yo. Kakalas kami. Ah. Boycott ang mangyayari. Live mismo. Ito na, nag-boycott na. 14 vloggers, sabi ko, ito yung pag-asa ko para makapag-voice out. Kasi walang makikinig sa akin. Wala. Wasak na wasak ang pagkatao ko nun. 14 vloggers, lumabas. Pak, ito na, yun ang naging digmaan ngayon yan. Naiwan si Nayama, yung sina Victoria, sina Maite Manong, sina Ka Aruba. Lahat bumitaw. Lahat bumitaw. Ang content ngayon, laban na ngayon kay Norman Mangusin. Di ba, Yun Nanahim? pala yung storya. Yan yung storya niyan. Nagbakbakan ngayon yan. Nahati ngayon ang followers ni Norman Mangusin. Nahati na. Bumaba ngayon ang engagement niya at mga nagpapalipad sa kanya. So, kailangan gumawa ni Yama ng maraming issue. Puro toxic na to. Wala nang pagtulong to. Wala na to. Iba na. Wala nang pagtulong to. Usapang pera na to na humihina na ang channel niya. Kailangan niya na may tinitira. Kailangan niya na magtirahan sila ngayon. Itong 14 vloggers, nagtayo ng sariling grupo yan, ng content sila. Ako na wala. Wala akong sinamahan kasi masama pa rin ang loob ko sa 14 vloggers na to. Kasi tinira nyo ako. Alam nyo naman ang totoo. Tinira nyo ako eh. Oh, kaso inutusan kasi. Nilubog ng pamilya ko. Kaya hindi ko kayo masisisi kasi nadyan kayo. Oo. Dumating isang araw, dumating lahat sa bahay yan. Pinuntahan nila ako sa bahay. Sina Macmac Pablo umuwi from other country. Humingi sila ng sorry sa akin talaga. Sa bahay sila nagstay, 4 na araw. Grabe. Andun kami. Pinakita ko sa kanila, ito yung tindahang inuutangan ko. Nung narinig nyo sa kwento kanina, ito yung bahay ko. Grabe. Yan na yun. Inabutan nila ako, pero hindi na kailangan kasi Okay ka na nun. nagkakaroon na ng konting show eh. Oo, tama. Nakakapag-show na ako sa labas. Sabi ko nga sa'yo, lahat ng dumikit kay Norman Mangusin, ang buhay, lumulubog. Grabe, ang bigat niyan sinabi mo, boss. Naging maalwan ang buhay ko nung kumalas ako sa kanya. Isipin mo, paano ko hindi sasabihin na kapag ikaw ay dumikit sa buhay ni Norman Mangusin, hindi ka aangat, lulubog ka sa pinakamalalim dahil masamang tao kinapitan mo. Pansinin nyo, may natitira pa ba siyang tao? Wala na. Si Wala. Casper. Bago na lang si Casper sa karakter. Bago. Nito lang pumasok si Casper nang mawala si Dong Batalan eh. Bakit pala nawala si Dong? Wala akong idea bit na wala si Dong Batalan. Pero hindi na siya babalik. Ewan ko, hindi ko alam kung nasaan siya eh. Pero hindi na siya babalik, you think? Siguro at sana wag na. Oo. Kasi katakot-takot na rin yung naging Buhay salita namin ng masama. Katakot-takot na rin yung binato nila sa akin. May mga vlogger akong pinatawad ko, kaya ng puso ko eh. Pero may mga vlogger na hindi ko kayang patawarin. Ayun lang. Yung sekretarya niya, si Yama, yung Yama. malaki. Oo. Humiwalay siya, umalis siya, minumura niya ngayon si FLM. Nilaglag niya. Yun yung wiretap, di Oh, ba? naglalaglagan sila. Pero si Yama, hindi ko mapatawad. Sipin mo naman ha. Ito ba namang simpleng buhay kong ito? Pagbibintangan mo ako magnanakaw ng ginto sa ngipin ng patay. Bata pa lang, magnanakaw ng buong pamilya ko. Grabe.
ganun kami wasakin. Tas nung panahon na yun, ang lakas nila. So, Ang ayun lakas talaga nila! yung tatanim. Ang liit ko! Yun Ang ang liit tatanim ko! sa tao, grabe. Ang liit ko lang. So ngayon na nangyari niyan, meron kasing isang grupo na kung tawagin UTW, United Talino Warriors. Yun ang kauna-unahang original na kalaban nito. Si David Ilagan, may mga babagitin akong pangalan ha. David Ilagan, nag-offer sa akin yan. Dakis, umalis ka na pala dyan. Sir, pasensya na kayo. Hindi kami galit sa'yo. Galit kami. So, yung mga nag-comment sa amin na masama, naglalabang kami. Pero sa'yo hindi. Natatawa nga kami sa'yo. Naawa kami natatawa kasi nagpapasaya ka lang. Bigyan kita ng tulong. Sabi ko, Sir, David, wag na. Diyan ako napahamak. Hindi, ganito ang gawin natin. Dito ka sa side namin. Pero bibigyan na kita ng advance sa sweldo. David Ilagan to bibigyan kita ng 100,000. Wow. Sumama ka lang. Isang beses ka lang magsalita. Kwento mo lang sa amin. Hindi ako pumayag. Okay. Kasi natakot na ako nun. Natakot na ako na may masabi na naman sila sa akin. Pera na naman yan Sipin mo, pupunta ako sa kabila, magsasalita ako laban dito, tapos mababayaran ka. ako. Oo. Sabi nga niya, hindi, wag mong masamain nito kasi gusto lang namin ikaw tulungan. Marami yan, sina Yulin Marcos. Which is, nagpasalamat naman sila na hindi nila ako pinilit, pero sinabi nila na si Dakis inopera namin ng pera. Hindi sumama sa amin So ayaw niya nang magsalita. Nagkakaroon ka na ng resurgence, kumbaga. Oo, ayoko na. Parang ayoko nang marinig ng pangalan ni FLM. Medyo na-trauma ka talaga. Trauma sa na talaga pangalan ako. niya, Pero ang isang masakit dito, gusto ko na nagkausap tayo. Dahil alam ko maraming manonood nito. Yes, oo. Ayoko man sabihin, baka sabihin mayabang, ang pangalan ko, pangalan ni FLM, nagkadikit. Na maraming nakapanood, maraming nakakilala. Lahat na makikita kong tao, isipin mo, itong kwento kong haba. May isang tao ako makikilala, di ba ikaw si Dakis ka, Di ba, kamusta na si FLM, yung idol mo, binigyan ka ng bigas. Hanggang ngayon. I-explain ko sa kanya, alam mo, hindi totoo yan. Budol talaga yan. Kinabukasan, may tao ka ulit makakausap. Di ba, idol, binigyan ka ng bigas Doon ka kasi wala kang utang na loob. Ito yung matindi. May maririnig ka dyan, wala kang utang na loob, binigyan ka na ng bigas, sinisiraan mo pa yung tao. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, MG. Kung si Norman Mangusin, Francis Leo Marcos, Kulaong, ay mabuting tao, magkaaway tayong dalawa ngayon. Hindi, syempre. Pagtatanggol mo yan sa Oo, kasi nakilala ko siya. Binigyan niya ako ng bigas. Kung hanggang doon lang ako, mag-aaway tayo at sinisiraan mo. Pero hindi Napakasamang tao niyan. Grabe. Napakasamang tao niyan. Marami ako naging kakilala, kaibigan, inutangan niyan, minura niyan, hinubaran halos niyan. Grave threats, meron din ba? Grave threat, marami. Kasi, sina Mighty Manong, Ka Aruba, Puginius, Yulin Marcos, Nasukir, hindi tumigil yung mga yan. Hinabol niya yan. Hinabol niya si Norman Mangusin. From YouTube, nagpunta sa Facebook. Hinabol nila. Sa TikTok, Sa TikTok, hinabol nila. Balik ulit sa YouTube, TikTok, hinabol nila yan. Ngayon, nag-TikTok ngayon yan. May isang platform na naman sa TikTok kung paano kumita ng mabilis. Oh my Yun yung Send Stars. Hindi na ako nakatiis ulit dito kasi nanahimik na ako Stars, Gumanda ang buhay ko nung wala na ako sa kanya. Okay ka na ngayon? Okay na ako. Nice. Marami na akong shows, malakas na ulit, balik na ulit yung mga nahako na account, na sinunog nila. Balik na ulit ako. Nagkaroon niya ng pa-contest dyan, yung mga kaaway niya na Norman Mangusin ka-look-alike. Sabi ko, eto masaya to, sabi ko. Maaasar ko si Norman Mangusin ulit, baka manalo pa ako. Alam ko mananalo ako dun Napaglabas ko si Norman Mangusin yung nakita nila dun. Itsura, salita kung paano magyabang, ganun. Hanggang sa nagla-live na ulit ako, hindi ko napapansin sa sarili ko na maraming nauuto. O, tap-tap nyo, bibigyan ko kayo 3,000, 5,000, which is wala namang lumalabas na binibigyan niya. Na-trigger na naman ako, ayaw mo talagang tumigil. Sinungaling, kumbaga. Ayaw mo na naman tumigil, nanloloko ka na naman. Shit. Ngayon, nakaabot na sa kanya ulit itong aking mga sinasabi sa kanya. Ang dami kong ginawang kanta dyan Mangusin, ang superhero daw, ngunit budol pa rin. Mangusin,
Marcos din. Ngunit pagkatapos ay bigla kang sisingilin, mangusin! Dumating sa kanya, minsan nag-live siya, pinagmumura niya ako. Babarilin niya ako, aarmalitin niya ako, sa harap ng pamilya ko, susugurin niya ako. May death threat ako, talagang ang death threat nun, marami akong kaibigang medyo natakot. Hindi, syempre. Baka nga gawin. Baka nga, you never know. Oo, kasi sinasagot ko siya. O, ang tagal mo naman, ito yung address ko. Pinost kong address ko, puntahan niya lang ako eh. Minumura niya ako ha, ito, minumura niya ako. Dito niyo makikita. Tinira niya ako sa ganito. Hayop ka. Piyo ka. Yung binigay ko sa imbigas, hindi mo ipinamigay. Ninakaw mo. Ay, nako po. Ngayon, nagtanong muna ako sa mga lawyer ko, attorney, nagbigay ako ng 100 sako para ipamigay sa mga mahihirap sa Quezon. Wala akong nakitang binigyan. Pwede ko bang lusubin yung taong pinagbigyan ko? Sabi niya, pwede. Pwede mo i-demanda. Hindi ko i-demanda. Pero ako, may reason ba ako para basagin yung mukha niya? Oo, may reason ka. Pero tama, nag-deceit. Pero pagka basag-basag ang mukha, makakasuhan ka ng physical injury. Hayaan mo na. Pupuntahan ko talaga sa bahay niya, naka-live ako. Pero may dala ako, syempre, may dala akong armament, may dala akong peto ko, di ba? Oo. Ngayon, ilalive ko yun. Ipapahiya ako talaga yan. Pag nailabas niya, yung mga tao na ituro niya, dito ko binigay, Sir Francis. Okay, alis na ako. Pero pag hindi niya naituro, kada magkakamali ng sagot, talagang bit-bit sarado namin. Wala akong pakialam kung may pulis-pulis doon. Ikaw buha ka ng ina mo, Erwin Siyar. Ikaw ang original na budol. Hindot ka. Tarantado ka minuto. Ikaw ang original na budol-budol. Biruin mo yung ibinigay ko para sa mamamayan ng Quezon. Sa mahihirap na mamamayan ng Chaong. O kininam pinera mo, hayop ka. Ano? Eto, sagutin mo o kinam. Hintayin mo ako dyan. May dahilan na para puntahan kita. Napakatanga niya sa parte na yon. Alam mo kung bakit? Sa kagustuhan niyang gumanti sa akin, ang ginamit niya is bigas. Samantalang yung bigas, Ipinamigay nyo, di ba? ipinamigay, Naka-live. naka-live, at mapapanood nyo, i-attach natin dito. At kung paano niya ako murahin. Bakit mo ako titirahin dyan sa bigas? Hindi mo ako kukuha ng empleyado mo. Kung noon pa lang, alam mong ninakaw ko ang bigas. Exactly. Alam mong lumakas ka. Lumakas ang vlog mo kasi sa'yo lahat nakakredit yan. Kaya mo nga ako kinuha kasi gusto ako ng taong panoorin kasama mo. Tapos dyan mo ako sa bigas kakanain. Wala akong utang na loob dahil binigyan mo ako ng bigas. Yung bigas na yon halos walang natira naman sa akin. Kasi yung panahon ng pandemic, nakatutok lahat sa akin. Paano ko hindi pamimigay yan? Isa pa, hindi naman akin yan eh. Tama. Sa tao, di ba? Sa tao yan eh. Donations. Sabi niya, iisa-isahin ko yung mga tao dyan binigyan mo kuno. At pag yan ay wala, ihahabla kita. Ayun, yan. Yan yung panakot niya lagi. Di ba? Patong-patong na kaso. Patong-patong na kaso nga Ganyan din abutin mo. sinabi din niya. Oo. Bukod sa susungal-ngalin ko, bunganga mo, paduduguin kong ngipin mo sa harap ng mga anak at asawa mo, Ayan, sinabi niya rin sa akin yan. dyan sa harap ng bahay mo pa lang, rarat-ratin na kita. Uy, grabe. Siyempre, alis ako dito, may armamite ako. Armamite? Armamite ang tawag niya. Oo, panood yung armamite. Grabing death threat nun. Oo. Tapos sinasagot ko lang siya. Nagla-live din ako, buhay lahat ng ilaw. Norman Mangusin, ito yung ilaw ko, baka maligo ka pa, tekbalang ka pa naman. Sinasagot ko talaga, ito, bukas. Tumaas na nga kuryente ko, kahintay ko sa'yo. Hanggang sa naglaylo na naman siya, nawala na naman siya. Wala, di ba? Wala naman nangyayari. Exact. Mga hombre mo, kung tatansyahin nyo, no, pare-pareha sa kaganapan namin. I mean, yung nangyayari sa atin ngayon, na napapanood yung lahat, no, nangyari na sa kanila, like, 4 or 5 years ago, same pattern lang to. Di ba? Puro pananakot. Lahat. Grabe. Magaling yan sa pananakot, pagbabanta, Yun. at pangangako, At pagmumura, boss. at pagmumura. Grabe magmura yan. Hindi ako dati marunong magmura, natutulong ako sa kanya. Hindi magmura niya. Ako malupit akong magmura, pero parang mas malupit sa magmura sa akin. Oo. Iba talaga. Iba. Grabe. Yung mura niya talaga, akala mo siya na yung naka-imbento ng salitang mura. Oo, tsaka dinadamay niya rin asawa ko, Oo. pamilya ko, Mahilig nanay mandama ko. yan ng pangalan. Ganito matrigger ang isang Norman Mangusin. Norman, tanggi ka. Pag na-trigger yan,
Hindi ka na makakaisa pagsasalita. Tak, 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 tak. Puta ka mo, pamilya mo, hindot ka. Maraming bunga. Lahat na tae. Ang kinakain yung tae. Parang na. Kasi lumalabas sa bunganga niya, puro ganun. Puro ganun. Puro basura. Hindi ka makakaisang magsalita. Ang gusto niya lang, siya lang ang magsasalita. Pag nakakita ng basher yan, saan ka naman nakakita? Magsasalita kapag may basher ka, tatanggalin mo. Natural, hindi na makaka-comment ulit yun. Tama. Ayaw mo nang may basher ka, pero ganyan ang ugali mo. Wala na. Hindi, ngayon, boss, ito naman ang nangyayari. As you can see, kasama nyo na ako ngayon, and at the same time, yung fan base ko, dinudurog talaga siya. Oo. Durog na durog talaga. Wala talaga. Kung magsisimula siya mag-block ng mga tao, ibablock niya na lahat. Wala na eh. Kaya daily ko talaga, dinudurog talaga. Alam mo, to tell you the truth, yung ginagawa ko is not to spread lies o siraan siya eh. This is to unveil the truth. Kasi baka meron pa ulit siyang mahatak eh. Nakakaawa naman. Huwag na po nating dagdagan ang kamalian ng mga tao nung nakaraan. Yun lang. Matuto na sana tayo ngayon. Na alam naman na nating lahat. Kita nyo, dami na nating kwento, dami ko na nai-interview. Mga kahombre ko, alangan naman na itong mga taong ito, yung mga taong nagsisinungaling, di ba? Di hamak naman na alam nyo na kung sino ang nagsisinungaling. Kitang-kita naman eh. Halos araw-araw, boss eh. At saka makikita mo doon sa mga basher niya, yung mga basher niya, pag nagsalita, yung tatago sa laman niya. Alam mo kung bakit? Kasi yun yung mga tao na nagpadala sa kanya ng pera mismo. Ayun. Katulad ni Ayun. Nanay Teresita Seron, nagpapalipad yan $300 a night. Grabe. Maraming pangalang involved yan, mga kilala ko. Nagpaalam naman ako, nababanggitin ko yung pangalan nila. Sabi nila, okay, para naman malaman ng tao. Para pag sinabi nilang nagsisinungaling ka, kami ang kausapin. Nakakaawa naman yung matatanda na ba sila? Matatanda na to. May mga nasa Amerika na marami na lumabog na kabuhayan dyan. Marami na. Yeah. Meron akong kilala dyan, ha? Alam mo, sa loob ng tarpaulin yung bahay nila, may tarpaulin ni Norman Mangusin. Grabe. Ganun ka. Muntik na din ako mapaaway dyan sa isang kong kababayan na followers niya. Kasi nung panahon tumakbo niyan, ng 2022 ba? Nung tumakbo senador, ang isang mayaman tao, nakakandidato, puta gagastos ka. Ang gumastos niyan lahat na FFCI member. So wala siya talagang ginagawa? Wala, nagpagawa ng t-shirt, nagpagawa ng tarpaulin. May isa ko naging mission nun. Lahat na madadaan akong tarpaulin ni Norman Mangusin, pupunitin ko. Kaya binibidyo ko, pinupunit ko. Dalawa kami ni Ninyo Barsaga. Si Ninyo Barsaga. Dalawa kami ni Ninyo Barsaga. Pakita kami ng video, ipopost namin yan. Para lang ma-aware ang tao na, kakampi kayo, ba't yung ginagawa yan? Kakampi niya rin dati si Ninyo Barsaga. Oo! Ngayon, wala na rin. Minumura niya na rin siya. Kasi once na pumunta sila dito, pupunta sa akin yung mga yan, dadaan ko kapag kwentuhan. Lahat na madaanan namin yung pinupunit ko. Nagalit ang mga FFCA member sa akin. Wala kang utang na loob. Hindi ikaw ang gumastos niyan. Kami ang gumastos niyan, pupunitin mo. Isa ang katwiran ko dyan. Itong taong itong tinutulungan nyo, kayo na nga ang gumastos, nagpapakatanga pa kayo. Pag nanalo itong taong ito, nanakawan ang buong Pilipino. Magnanakaw yan eh. Halata naman. I mean, sa starting point pa lang, ayan, sa nakinig niyo yung kwento. Paano pa nga? Tinatanong ko nga mga tao, paano kung nanalo ito Paano bilang kung nanalo? senador? Yan. Sa bunganga pa lang, boss, ha? Huwag na yung nakaw, medyo crazy na yun. Oh. Sa bunganga pa lang, boss, tas sa threats niya sa mga tao, ayan yung totoong siya. Marahil dati, hindi niya yun pinakikita, pero yung ngayon na. nahubad na siya. Ito na yung natural niya. Ayan na yung totoong siya. Yung mapapanood nyo ngayon, ito na yung natural niya. Alam mo, sa totoo lang, in fairness sa kanya, kasi lahat ng tao na walang alam, pwedeng iboto yan. Pwedeng pumasok yan. Pag nakapasok yan, sigurado, isa sa magiging mandarambong yan. Matindi. Sa mga pinaggagawa niyan, sabi ko nga sa'yo, ang tawag ko dyan, kapag si Satanas ay nagparoon ng tournament, pasamaan ng ugali, po-postpone yan pag nalaman kasama ito. Grabe. Alam niya, mas masama ugali nito si Norman Mangusin. Hayop yan. Demonyo yan. Napakaraming pinahirapan tao. Ako, kaya ako nasasabi, hindi naman nangyari sa akin. Kilala ko lahat at alam ko ang mga pinaggagawa ng demonyong yan.
Pero ito lang yung nangyari sa'yo. Ito tama? nangyari. Sige, so okay na tayo. Yun na yung story mo, tama? Marami pa akong istorya, pero hindi na tungkol sa akin. Oo, hindi. Hindi Yung na yun. sa'yo na Ha? lang, oo. Marami akong alam, ha? Better na... Ang sinabi ko lang yun sa akin. Oo, better na siguro bigay mo sa akin para ma-interview din natin yung iba. Oo. Siguro sa susunod na. Sige. Kasi syempre mas maganda yung sarili mong Yes. experience. Yung totoo lang. Para kung balikan man, kasi alam ko, ramdam ko, babalikan ulit ako niyan Oo, eh. mumurahin ka niyan. Mumurahin Pero ako. okay lang yun. Ano pa ba ang epekto ng mura ng isang Norman Mangusin ngayon? Yan. Wala na, di ba? Oo. Hindi na tulad dati. Alam mo kasi, boss, ang circle Oo. sa social media changed now. Yes. Hindi na siya tulad dati Yes. na pag nagmura-mura ka, solid ka, malakas ka. Oo. Ginagawa ko rin Totoo yun dati. yun. Yun din ang content ko dati. Pero ngayon, boss, it's all about being intelligent. Yes. At yung ipakita mo sa tao yung Oo. awareness at katotohanan. Yes. Kasi sobra ng daming basura sa internet. Nanawa na ang tao. Alam mo, boss, to the point, na ang pagiging totoo ay minamahal na ng mga tao ngayon. Totoo. Totoo yun. Totoo yan. Baliktad na ngayon, boss. Yung tipong, wow, ang galing mo naman. Sinasabi nga sana ng mga tao, ang galing mo naman, idol kita. Hindi ko nga alam kung anong ginagawa ko. I'm just being real. Hindi ko alam paano Totoo. ako naging magaling. Nagiging totoo lang ako sa'yo. Isipin mo yan, boss, gaano na naging parang imposibleng makakita ng taong totoo. Halata na itong tao na ito ay malinis talaga. Ayan, sobrang linis na. Tingnan nyo pa. Kita sa mata ng tao na ito, kita sa itsura ng tao na ito, na siya talaga ay nagsasabi ng totoo. Malinis yung tao na ito para sa akin. Legit. Meron ka bang huling mensahe kay Norman Mangusin? Ayan, ang iyong camera, pwede kang magsalita. Norman. Hindi, una sa lahat, ang gusto kong magpasalamat, of course, sa'yo. Yes. MG. Sure. Alam mo kung bakit? Kasi kami nung kahit tinitira namin siya, hindi namin masyado siyang siniseryoso eh. Oo, tama. Kasi nung kami noon, hanggang asaran lang kami, wala naman kami narinig na habla-hablahan, pinabayaan lang namin siya. Ang ginawa namin sa kanya, ginawa namin siyang laruan. To the point na talagang kailangan matigil na itong kanyang mga pinagagagawa, binigay ka ni Lord na makatapat niya. Hindi, katapat niya talaga ako, boss. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo. Kasi ngayon, ito na talaga yung seryosohan. Oo, seryoso na to, boss. Seryoso na Totoo talaga to. Oo. At huwag kang mag-alala, pagpatuloy mo lang at napakarami namin baback up sa'yo. Kaya nagpapasalamat kami sa'yo, tumindig ka. Ito nga sinasabi ko sa iyo, boss. I am very thankful sa inyong lahat, sa lahat ng mga vloggers na sumusuporta sa akin. Alam nyo, mga kahombre ko o mga tol, no, hindi ko in-expect. And to tell you the truth, guys, inulit-ulit ko na to. Kayo yung totoong dumurog sa tao na ito. Nangyari lang talaga na pinagmumura niya ako, lumabas tuloy ako. Pero sa totoo lang, yung mga nananahimik na ngayon na mga vloggers na lumaban dito sa tao na ito, gusto ko kayong i-challenge na bumalik kayong lahat at durugin nyo na ng patuloy itong tao na ito. Kasi deserve niya to. And at the same time, mga boss, ito ay yung laban nyo. Laban nyo to eh. Ako lang yung naging instrumento nyo kasi ako yung mas malaki sa inyo. Everybody knows this. Pero, hindi ko talaga kakayanin to na mag-isa lang ako. I will forever need your help para tunay na mawakasan na po ang kahambugan ng tao na ito, ang kayabangan ng tao na ito, at lalong-lalo na, boss, yung katoksikan. Sobrang lala na, boss. Konti na lang nakatoksikan niya, malalagpasan niya na yung lumang ako. Konti na lang, boss. As in. Konti na lang malalagpasan niya na yung dating makagago. So, ako na yung Grabe. pinaka-terrible sa social media dati. Nakakatakot na baka meron pa palang makalagpas sa ganun ka hinayupak na tao, boss. Kaso lang, bata pa ako noon. 17 anyos lang ako noon. Eto, hindi siya understandable na almost 50 years old. Hindi, ano yan, mga 46. 47, ganun. 47. So, yun, masasabi ko lang kay Norman, Francis Leo Marcos, Norman Mangusin, Kulaong, Kabayo, kung tawagin, Dugyot, kung ayaw mo talagang tumigil, bahala ka, buhay mo yan. At least, ang mga tao, nabigyan na namin ng awareness. Kung ipagpapatuloy mo talaga yung masamang ugali mo, na alam mo naman yan, panagutan mo na lang. O kahit ano mo naman sabihin ko, pakiusap ditong, tumigil ka na.
magbago ka na. Hindi mo ako pakikinggan kasi nakatatak na sa dugo mo yan. Kaya ito lang masasabi ko sa'yo, kung gusto mong ituloy yan, sinasabi mong katwiran mo, ipagpatuloy mo at ipagpapatuloy din namin ang paghubad sa buong pagkatao mo. Ang laban nating lahat. Ang laban. Maraming salamat, Boss The Kings. Follow niyo Thank yan. Masaya mga videos niya, mga kahombre ko. One love. Good fun time. Thank you. Kayo ang mga tunay na demonyo!